Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid sa gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga kaguro, nawa ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon, at saan man kayo naaabot ng ating video. For today's video ay pag-uusapan po natin, ang pinaka-latest survey result, kung saan, isang karangalan kung saan kabilang tayo sa ahensyang may pinakamataas na trust rating, at ang sunod na good news naman, ay pag-uusapan natin ang pag-aamyende sa 57-year-old Magna Carta for Public School Teachers. Para sa buong detalye, tapusin na panoorin ang bidyong ito. At kung bago po kayo sa ating channel, mangyaring paki-subscribe, like, and share, at paki-hit na rin po ng notification bell para maging updated po kayo ng mga ganitong information, at narito ang detalye. Solon, 6th amend 57 years old Magna Carta for Public School Teachers, ipinablish ni Leonel Abasola, sa Philippine News Agency. Manila, isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang isang panukalang batas na layuning baguhin ang 57 taong Republic Act 4670 o Magna Carta for Public School Teachers. Sa pagsusumite ng Senate Bill No. 2493 o Revised Magna Carta for Public School Teachers, sinabi ni Gatchalian na kailangan tugunan ang mga bagong hamon at patuloy na pagbabago sa sektor ng edukasyon. Nakasalalay sa ating mga guro ang tagumpay ng sektor ng edukasyon, ngunit patuloy nilang kinakaharap ang iba't ibang mga hamon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Napapanahon ng amyendahan natin ang Magna Carta for Public School Teachers at gawin itong mas angkop sa pangangailangan ng ating mga guro, aniya sa isang pahayag noong Biyernes. Kabilang sa mga inamyende niya ay ang pagbibigay ng calamity leave, educational benefits, at longevity pay, ang mga kondisyon sa pagbibigay ng special hardship allowance, pagpapayaman sa kriteria para sa sahod, at ang proteksyon ng mga guro laban sa out-of-pocket expenses, at iba pa. Inirerekomenda rin ng panukala na ang sahod, benepisyo, at kondisyon sa trabaho ng mga probationary teachers ay dapat pareho o hindi kanais-nais kaysa sa isang entry-level teacher. Inilalabas din ng SB 2493 ang pagpapababa ng oras ng pagtuturo sa silid-aralan mula sa 6 na oras hanggang 4 upang mapabuti ang kalagayan ng mga guro sa trabaho. Kapag kinakailangan ng serbisyong pampubliko, maaaring maglingkod ang mga guro ng hanggang 8 oras sa kabayaran ng karagdagang kompensasyon, na katumbas ng kanilang regular na sahod plus hindi bababa sa 25% ng kanilang batayang sahod, aniya. Inaalis din ng panukala ang pag-assign ng non-teaching task sa mga guro at nagbibigay ng probisyon para sa pansamantalang pagkuha ng substitute teacher kapag ang isang guro ay nag-leave. Ipinagbabawal din nito ang pagsibak ng permanenteng guro ng walang sapat na dahilan at tamang proseso. Ang mga permanenteng guro na hindi makatarungan na tinanggal ay karapat-dapat sa reinstatement at back wages. Layon din ng panukala na siguruhing probado ang mga disciplinary actions laban sa mga guro at nagsusulong ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Kagawaran ng Edukasyon at Public Attorney's Office, na magbibigay ng legal na serbisyo sa mga guro na kinakaharap ang mga reklamo at kaso tungkol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pagtuturo. Kapag may isabatas ang inihain na panukala, ang DepEd ay dapat bumuo at maghanda ng Code of Ethics para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Iniaalis din ng panukala ang anumang anyo ng diskriminasyon at layuning itaguyod ang pantay-pantay na pagtingin sa kasarian. Samantala, para sa ating ikalawang good news, DepEd is most trusted, top-performing government agency, by ACTA. Ipinablish ni Merlina Hernando Malipot sa Manila Bulletin. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay patuloy na itinuturing na pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na nagtatrabaho na ahensyang pampamahalaan sa bansa batay sa pangunahing natuklasan mula sa Tugon ng Masa, TNM, Nationwide Survey, isang independent at hindi pampartidong pagsusuri na regular na isinasagawa ng ACTA Research, inilabas noong Biyernes 1 ng Desyembre. Ang survey ay nakatuon sa mga resulta ng pagtitiwala at ratings ng pagganap sa ilalim ng mga ahensyang pampamahalaan. Ang DepEd, ayon sa mga resulta, ay patuloy na itinuturing na pinagkakatiwalaan at pinakamahusay na nagtatrabaho na ahensyang pampamahalaan na may 79% at 80% ayon sa pagkakasunod-sunod, sa third quarter 2023 TNM Nationwide Survey. Iniulat ng ACTA na ang fieldwork ng survey ay isinagawa mula ika-30 ng Setyembre hanggang ika-4 ng Oktubre gamit ang face-to-face na mga panayam.
Mayroong 1,200 na lalaki at babae na mga probabling respondent na may edad 18 pataas ang in-interview para sa pag-aaral. May margin of error na positive-negative 3% sa confidence level na 75%, sabi ng Okta. Binanggit ng Okta na sa buong malalaking lugar, ang mga ratings ng tiwala sa DepEd ay umiikot mula 70% hanggang 88%. Ang mga Pilipinong matanda na nagtitiwala sa DepEd, ayon sa survey, ay pinakamataas sa Visayas at Mindanao parehong may 88%, at pinakamababa sa Balance Luzon na may 70%. Sa Balance Luzon, ayon sa survey ng TNM, ipinakita ang pinakamababang bahagdan ng mga Pilipinong matanda na hindi sigurado sa kanilang tiwala sa DepEd na may 27%. Sa aspeto ng mga socio-economic classes, binanggit ng Okta na ang mga ratings ng tiwala sa DepEd ay umiikot mula 69% hanggang 80%. Ang mga Pilipinong matanda na nagtitiwala sa DepEd, ayon sa survey, ay pinakamataas sa Class D na may 80% at E na may 78% at pinakamababa sa Class ABC na may 69%. Ipinapakita rin ng survey ng TNM na ang isang, malaking bahagi, ng mga Pilipinong matanda o 73% pataas ay masaya sa pagganap ng pinaka-pinagkakatiwalaang mga ahensyang pampamahalaan noong ikatlong quarter ng 2023, at pinangungunahan ng DepEd ang survey ng pinakamahusay na nagtatrabahong mga ahensyang pampamahalaan noong ikatlong quarter ng 2023 na may 80% rating sa pagganap. Sa buong malalaking lugar, ipinakita ng resulta ng TNM na ang mga rating sa pagganap ng DepEd ay umiikot mula 72% hanggang 71%. Binanggit ng Okta na ang mga Pilipinong matanda na masaya sa pagganap ng DepEd ay pinakamataas sa Visayas na may 71%, sinusundan ng Mindanao na may 88%. Ang pinakamababang rating sa pagganap ay nasumpungan sa Balance Luzon na may 72%. Sa kahalintulad na paraan, pinanatili ng DepEd ang pinakamataas na rating sa pagganap sa ilalim ng mga piniling ahensyang pampamahalaan sa Balance Luzon, ang nilalaman ng pagsusuri ng TNM. Bukod sa DepEd, ang iba pang ahensyang mataas ang rating sa survey para sa tiwala at pagganap ay ang Commission on Higher Education, at Department of Public Works and Highways, parehong may 75%, Department of Health, na may 74% at Department of Social Welfare and Development, na may 73%. Samantalang tatlong ahensyang pampamahalaan ang nakatanggap ng ratings ng tiwala na mas mababa sa 40% noong ikatlong quarter ng 2023, kabilang ang Department of Trade and Industry, na may 35%, ang Department of Budget and Management, na may 37%, at ang Department of Migrant Workers na may 38%. Pinaka-pinagkakatiwalaan sa mga ahensya ng gobyerno ang Department of Education. Base po yan sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research. 79% ang nakuhang trust rating ng DepEd sa ikatlong quarter ng 2023. Sumunod dito ang Commission on Higher Education at Department of Public Works and Highways na parehong naka 75%. 74% naman ang trust rating ng ating Health Department, habang 73% ang sa Department of Social Welfare and Development. Nakatanggap naman ng pinakamataas na distrust rating mula sa adult Filipinos, ang Department of Trade and Industry at Department of Budget and Management. Samantala, nanguna rin sa best performing government agencies ang DepEd na may 80% performance rating. At dito po nagtatapos ang ating video. Para po sa inyo mga kaguro, ano po ang masasabi nyo tungkol sa ginagawang hakbang sa pag-aamyende ng ating Magna Carta for Public School Teachers, at sa resulta ng Okta Research, kung saan nangunguna ang DepEd na may pinakamataas na rating? Pakilagay ng inyong mensahe sa comment section, para po patuloy kayo maka-access ng latest information, mangyaring paki-subscribe, like at share para ma-notify po kayo ng mga latest updates. Maraming salamat po.